August 23, 2010. Isang maaraw na Lunes sa Quirino Grandstand, isang tourist bus na lulan ang 25 turista. 21 mula sa Hong Kong at ang 4 naman ay mga Pinoy, ang hinarang ng isang armadong lalaki. Ang akala ng lahat, isang simpleng negosasyon. Pero matapos ang 12 oras, ang luneta ay naging isang killing field na napanood ng buong mundo sa live television. Bakit nauwi sa trahedya ang dapat sanay masayang paglalakbay ng mga turista? Sino ang tunay na dapat managot sa pagkamatay ng 8 inosenteng dayuhan? Ang hostage taker, si Rolando Mendoza, isang dating senior police inspector na tinanggal sa serbisyo dahil sa aligasyon ng pangingikil. Ang kanyang demand, maibalik sa trabaho at malinis ang kanyang pangalan. Sa simula, maayos ang negosasyon. Nagpalaya pa siya ng ilang bata at matatandang hostage. Pero habang lumalalim ang gabi, uminit ang sitwasyon. Nakapanood si Mendoza ng live broadcast sa loob ng bus. Nakita niya kung paano pinwersang arestuhin ng mga pulis ang kanyang kapatid. Dito nagdilim ang kanyang paningin. Isang sigaw ang narinig sa radyo. Papatayin ko silang lahat kung hindi nyo ititigil yan. Bandang 7:15 ng gabi, umalingaw-ngaw ang unang serye ng mga putok. Ang driver ng bus ay nakatakas at sumigaw. Lahat sila patay na. Dito na kumilos ang Manila Police District Special Weapons and Tactics o SWAT. Pero ang dapat sana ay mabilis na pagsagip naging simbolo ng kapabayaan. Wala silang sapat na kagamitan. Martilyo, gunting at lubid lamang ang gamit para pasukin ang matigas at matibay na bus. Inabot ng halos 1 oras bago nila tuluyang mapasok ang sasakyan. Sa gitna ng ulan at palitan ng putok, napatay si Mendoza ng isang sniper. Pero huli na ang lahat. 8 turista ang kumpirmadong patay at 7 ang sugatan. Ang kaganapang ito ay napanood ng live sa Hong Kong at sa buong mundo na nagdulot ng matinding kahihiyan at diplomatikong krisis sa Pilipinas. Naglabas ng ulat ang Incident Investigation and Review Committee o IRRC. Maraming opisyal ang kinasuhan, kabilang ang mga matataas na pinuno ng pulisya at lokal na pamahalaan ng Maynila dahil sa gross incompetence. Noong 2018, 8 taon matapos ang trahedya, formal na humingi ng paumanhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamahalaan ng Hong Kong para sa nasabing insidente. Bagamat may mga natanggal sa pwesto, para sa mga biktima, ang sugat ng kapabayaan ay hindi basta-bastang maghihilom sa isang simpleng sorry. Ang 2010 Manila hostage crisis ay hindi lamang kwento ng isang desperadong pulis. Ito ay salamin ng isang sistemang mabuhay. Mula sa maling paghawak sa negosasyon hanggang sa kakulangan ng pagsasanay ng mga tagapagtanggol ng batas. Isang paalala na sa bawat segundong lumilipas sa isang krisis, buhay ang nakataya. 15 taon na ang nakalipas pero ang tanong ay nananatili. Handa na ba ang ating mga kapulisan kung maulit ang ganitong krisis? O kailangan muling may dumanak na dugo upang tayo ay matuto?